Iklog. Meron. May iklog. Iklog. Oo, sarap nun. Ayos na ayos. Teka muna, partner, mag-aalmusal muna ako. Iniwan. Iniwan. Nagutom. Ay, nako. Marami. Babay na tayo? Ano ba, Camille? Ipasok na natin dahil nagtatampo daw si Alvin dito eh. Aha. Oo, Bakit? dahil hindi pumasok doon sa programa natin Nako. kanina, nagising. Ito talaga si... Baka late nagising. Ewan ko dito. Alam mo naman ang mga ganyang edaran, di ba? Either maaga gumising o medyo tinatanghali dahil masakit ang mga kasukasuan. Kaya naman. Kaya naman. Kausapin na po natin ang isang political analyst. Si Secretary Ronald Llamas. Good morning, sir. Doris at Robert. Sa Good morning, Tandem ng sir. Bayan. Good morning, Doris at Robert. Pasensya na, tumatanda na lolo nyo. Medyo may mga sakit-sakit na sa mga kasukasuan. So, papaspasan na natin Yan. ito, Ako si Secretary. Doris, laging bata. Oo, diba? Of course. Oo. Sabihin ko kung bakit, ha? Mamaya. Mamaya. Pero yun lang ang gusto natin, partner, kasi hindi naman na totally o completely nagulantang ang ating mga kapamilya dahil biglang lumabas si dating House Speaker Martin Romualdez. Anong basa mo dito, Prof? Well, last year pa kasi umiikot itong possibility na siya ay kasuhan, no? Nakita pa nga natin kung paano dinala yung ebidensya ni former Secretary Babe Singson at saka Secretary Vince Dizon, no? Dito sa Ombudsman. Nag-press con pa sila. At ang nakita rin natin sa Blue Ribbon Committee sa Senado na may mga several attempts na ipatawag siya. Di ba? Diyan nga nakilala si Sergeant Gutesa. Ang naging problema last year ay una, nawala si Gutesa. Ikalawa ay wala rin dito si Saldico na idinadawit siya dito sa mga flood control anomalies at wala namang official affidavit si Saldico. No? So parang medyo wala silang mahanap na smoking gun para mag-proceed yung kaso. Well, itong nakaraang mga araw, nakita natin na parang gumagalaw yung baso. At mukhang niraffle sa Sandigan Bayan yung posibleng kaso niya ni former Speaker Martin Romualdez. Tapos, nitong nakaraang araw, ang dami nangyari. Oo. Meron siyang travel authority para lumabas ng bansa, para magpa-medical check-up sa Singapore. Ito possibly nag-trigger sa ombudsman na mag-request ma-reject itong travel authority na ito, no? Nag-request din yung ombudsman na ma-freeze yung kanyang mga accounts. Kaya nagsalubong-salubong itong mga ito at for one of the rare moments ay nagsalita si former Speaker Martin Romualdez para ipaliwanag yung mga akusasyon sa kanya. At ang sabi nga niya ay hindi siya he won't go alone dito sa mga charges sa kanya. Pinangalanan niya si former Senate President Chis Escudero at saka si Congressman Saldico na sila yung nakatutok dito sa BICAM, dito sa usapin ng GAA o ng national budget. At ang nag-i-implement ng national budget ay yung executive, kung saan doon din nag-emanate itong national budget. So, crucial yung kanyang statement dahil pinangalanan niya yung dalawa. Si Chis Escudero at si Saldico, at yung hindi niya pinangalanan, yung executive. Yung pinsan, yung presidente. So, nandun tayo ngayon, no? Anong mangyayari dito sa sitwasyon na ito na sumasabog ngayon sa ating paligid? So, Secretary, tama ba yung observation ng ilan na
nagkawatak-watak na sila. Yan. Sila mismo magkakaaway na mismo. Oo. Ang dating speaker, kaaway na ang dating Senate President, nakasama niya sa mga picture taking Oo, dati at sa oo. mga socialization. And then ang executive, sinabihan din niya na kayo ang nagbabudget, hindi Oo. naman kami, sa inyo nang gagaling. Sa di ba? kanila naman ang final. Oo. So parang ibinato na niya yung mga accusation na ibinabato sa kanya, ibinalik niya dun Binalik sa iba. Nakikita ba natin na yung pagkakahiwalay na nila, hindi na pagkakasundo, sabihin na natin ang dating speaker sa Pangulo at siyempre doon sa ibang mga leader ng Kamara at Senado? Well, nangyari ito almost a year ago na eh. 'Di ba? Natanggal si Speaker Martin Romualdez. Unang natanggal si Saldico as head ng Appropriations Committee at halos kasabay ni former Speaker Martin Romualdez na natanggal si Senate President Chis Escudero. Actually, in my 40 years in politics, kailan ako nakakita ng gano'n eh. Halos sabay na natanggal si Senate President Chis Escudero at saka si Speaker Martin Romualdez at saka before them, si Saldico as head of appropriations. At sumunod sa kanila, natanggal si former Executive Secretary Bersamin at si Budget Secretary Pangandaman. No, talaga ang dami natanggal last year. Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng bloodbath na pinakamahalagang tao sa gobyerno ay natanggal. No? Executive Secretary, Senate President, at Yan. saka Budget Secretary, at saka Speaker ng Kongreso. Kaya medyo matagal na itong pagkakabiyak-biyak na ito. Pero sa nangyari po nga na ganyan, na sunod-sunod yung pagkakawatak-watak, sino ultimately ang makikinabang sa ganyang sitwasyon? Well, pwedeng makinabang dito yung kanilang kalaban, yung rival na kalaban nila sa politika, yung mga Duterte. No? Ang problema ng mga Duterte, tainted din sila ng corruption. Ang problema ng mga Duterte ay may mga kaso rin sila. Yung kanilang patriarch na sa International Criminal Court for Crimes Against Humanity, the first Asian to be charged by crimes against humanity. Yung ibang mga kaalyado niya ay mukhang makakasuhan din, katulad ni Senator Bongo, Senator Bato, Justice Secretary Aguirre. Tapos si Vice President Sara Duterte ay may kaso rin ng impeachment, no? Kaya pwede nilang gamitin ito, pero hindi ko sigurado kung magiging effective dahil mismo sila ay tainted ng maraming kaso. Tsaka yung timing din, Secretary, itong timing na paglabas ng dating speaker kahapon, syempre, kung lumabas siya na ganyan, bubugbugin siya ng mga komento, kaliwat kanan. Kaso, hindi pa man tuluyang, sabi nga nila, napapadapa, biglang ang topic mamaya, ang Vice President. Imagine mo yung mga guest mamaya sa House Justice Committee. Di ba? Ang Ombudsman, ang AMLAC, nandoon. Di ba? I-identify lahat yung nangyari. So, ibig sabihin, parang lilipat din sa Vice President naman mamaya, sabihin na natin na yung issue parang mabilis lang doon sa part nila na yun. Tapos ito na naman ang pag-uusapan. Pero at the end of the day, after the Vice President, ano ang next sa atin? Anong mangyayari sa atin? Well, tama, Robert, no? Itong araw na ito ay napakahalaga dahil sa Justice Committee, isasalang si former Senator Sally Trillanes para ilahad yung dati na niyang mga sinasabi tungkol sa mga bank accounts ni Vice President Sara na ito ay wala sa kanyang salin, no? Ito ay kayamanan na hindi nare-report sa kanyang salin at saka ito ay nanggaling sa mga anomalous sources. Kaya medyo very compelling yung posibleng hearing ngayon ng Justice Committee. Magsasalita rin, alam ko, yung head ng AMLA. Pupunta rin si Ombudsman Boying Remulla. Kaya mahalaga itong meeting na ito. Pero medyo meron nagkaroon ng kompetensya itong Justice Committee hearing dahil nga dito sa nangyari na pinag-uusapan natin. At itong paglabas ni Speaker Martin Romualdez. So, baka ma-divert yung attention dito sa latest na bangayan ni
Speaker Martin Romualdez at yung mga pinangalanan niya ng mga tao. Izel Codero, Saldico, at yung hindi niya pinangalanan, yung presidente, Correct. yung kanyang pinsan. Oo. Baka divert yung atensyon sa araw na ito at sa mga susunod na araw. Oo. Kasi kanina ang tanong ko, partner, Sec, bakit ngayon lang? Sabi ko yung kausap din natin na political analyst kanina, yun ang tanong, bakit ngayon lang lumabas? So, napupuntirya po ba, Sec, na itinaon talaga? Partner, ikunibento mo nga sa akin, di ba? Parang yung timing eh. Duda ako, Doris, no? Duda ako, Doris. Parang yung arrest ni Taldico, parang hindi naman siya by design. Aksidente. Pumunta siya, pumunta siya ng Portugal, wala siyang dalang papeles, na-tsempuhan siya. No? At sa ngayon, papunta ron si Justice Secretary para siya ay sunduin at possibly may iuwi dito. Ang tingin ko, hindi yan by design. Hindi yan planado. By accident yan. Ito namang nangyari ngayon kay Speaker Martin Romualdez, tingin ko is a series of unfortunate events. No? Or a series of events na hindi necessarily planado. No? Nabalitaan siguro ni Ombudsman Boying Rimulya na lalabas ng bansa si Speaker Martin Romualdez at meron silang nakaamba na plano na siya ay kasuhan. No? Na last year pa lumalabas. Oo. Yun yung nangyari. Na-trigger siya dun sa nabalitaan siguro nila na palabas ng bansa si Speaker Martin Romualdez at gusto nilang nag-worry sila na baka hindi na bumalik. No? Kaya nag-request sila na i-freeze yung kanyang accounts at nag-request sila na i-reject or bigyan siya ng whole departure order. No? So, yun yung nangyari. At dahil dyan, ay nagsalita na ng medyo mahaba. One of the few times na nakita ko si Speaker Martin Romualdez na nagsalita tungkol dito. No? Hindi natin sigurado ano bang ebidensya yung hawak ni Ombudsman Boying Rimulya. Dahil publicly, hindi masyadong lumalabas. Katulad nung kay Gutesa, katulad nung kay Saldico, katulad nung 18 Marines. No? Ayun, parang itutuloy na talaga. At gagamitin itong usapin ni Gutesa, ni Saldico, na baka maibalik nila at itong mga sinasabi ng 18 Marines. No? Opo. So definitely, Secretary, hindi dito natatapos sa isang medyo mahabang statement ng dating speaker itong issue na ito at aabangan natin sa mga susunod na araw, partner. Ano magiging development dito? Okay. Basahan Walang laban dito yung mga telenovela sa Netflix. Ay, oo, sinabi mo pa. Walang laban dito yung House of Cards saka Game of Thrones. Philippine version. No? Pero ang tatalo dyan, kung gagawa ng telenovela, si Doris tungkol sa kanyang buhay. Nako, hindi. Yung 4 alas nga. Ang 4 alas ang tatalo dyan. O, Sec, magkukumustahan ulit tayo para sa mga development dito sa naging statement na ito. Maraming salamat. Secretary, maraming salamat po. Robert, saka Doris. Thank you. Mag-ingat po. Maraming salamat po, sila rin Secretary Ronald Llamas, isang political analyst. Mula naman sa lower house, akyat tayo sa upper chamber, partner. Why not? Akyat tayo ng Senado. Why not? Kasi, eto nabilib ako may isang senador na nagsabi, Mr. Senator Ronald De La Rosa, Tumay, sabi niya, parang Ate Sharon lang. Ay, Sharon. Charo. Dear Ronald, gumaganyan. Baka naman